Maalab na pagbati Pilipinas. Pasado na sa House of Representatives ng Kongreso ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7 na nagtutulak ng Charter Change o CHA-CHA. Sa huling araw ng sesyon ng Kongreso bago ito pansamantalang mag-break, naipasa ng mga kongresista ang RBH 7 na naglalayong amyendahan ng Articles 12, 14 at 16 para idagdag ang phrase na unless otherwise provided by law. Bibigyang daan ng amyendang ito ang posibleng pagbabago sa ownership limits ng mga dayuhan sa public utilities, edukasyon at advertising tungo sa 100% ownership. Ito ay kahit pa marami ng ekonomistang nagsasabing hindi makabubuti sa ekonomiya ang ganitong pagbuyangyang sa foreign ownership. Ayaw natin ng charter change ang mga guro, lalong-lalo na doon sa Section 14. Dahil tingin natin pinagbibili ang education dito, hindi na magiging nationalist yan, hindi na siya magiging values and culture ng mga Pilipino ang pwedeng ituro doon. At syempre magiging mas lalong commercialized ang education natin sa tertiary level. Unang-una, hindi po solusyon ang charter change. Kung gusto po nating lutasin yung fundamental na problema ng uring magsasaka, ang kawalan ng lupa o kapalangan ng lupa, hindi po ang charter change ang sagot dyan. Dagdag ni Mariano, sakaling maipasa ang CHA-CHA, padadaliin ito ang proseso ng pag-amyenda sa konstitusyon sa hinaharap. Pag binuksan yan, sabi ko nga, kahit wala sa Resolution of Both Houses No. 7 o Resolution of Both Houses No. 6 sa Senado, yung usapin ng pagmamay-ari ng lupa para sa dayuhan, pwede nilang buksan yan o isunod yan. Hindi na lang yung pagmamay-ari ng lupa ng mga dayuhan. Marami pa dyan mga provision on social justice and human rights. Hindi lang basta delikado ang nilalaman ng CHA-CHA. Pati nga raw ang paraan ng pagsusulong ng CHA-CHA, fast and furious din ang moda. May ilang opisyal ng Kamara ang nagsasabing baka hindi na raw hintaying maipasa ang bersyon ng Senado ng RBH at diretso nang ipasa sa COMELEC ang CHA-CHA resolution. Sabi ng mga kritiko, gustong subukan ng mga nagtutulak ng CHA-CHA ang ganitong taktika para lalo pang matiyak na papasa ito. Bakit parang naninigurado? Hindi totoo, wala silang hidden agenda. Meron. At ang hidden agenda nila talaga yung to prolong their term of office and siguro they will pa want to repeat and repeat. Sukan-sukan na nga tayo sa kanila, ipaprolong pa ang term nila. Hindi pwede yun, di ba? Pero I'm sure that is in the hidden agenda. Sa dinami-daming beses na nagpanukala ng CHA-CHA ang Kongreso, ito na raw ang isa sa pinakamalayong naabot ng panukala. Tanong tuloy ng ilan, bukod sa kasalukuyang administrasyon, sino bang nasa likod ng pagtutulak ng CHA-CHA? Alam naman natin yung makikinabang sa charter change, ang US, di ba? Na alyado ng kasalukuyang Pangulo. Kaya sinasabi natin ang CHA-CHA na ito ay para sa dayuhan, hindi nang iilan. Kasi gustong ibukas ang lahat ng public utilities natin sa dayuhan, pati ang education, pati yung advertising. So tingin natin, may nagtutulak yan na mga malalakas na kinakausap ng ating gobyerno sa abroad. Hindi pa malinaw kung anong susunod na hakbang ng House of Representatives, kung hihintayin ba ang Senado o agad nang isusumite ang resolusyon sa COMELEC para isailalim sa plebisito. Pero ang malinaw daw, hindi titigil ang paglaban ng sambayanan sa panukalang ito. Hindi dito matatapos yung laban natin. Alam natin, yung mga mamamayan. Yung mamamayan yung dapat na kumilos. Katulad ng mga nangyari in the past ay mapigil pa rin. Hindi dapat po tumigil ang mamamayan para tutulan, malakas na labanan hanggang sa ganap na mabigo itong kontra magsasaka, kontra mamamayan at makadayuhang charter change.